Hawak na po ng pulisya ang lalaking itinuturong pumatay sa kanyang kinakasama at nagsilid sa labi nito sa storage box. Saksi si Jomer Apresto. Mismong kanyang pamilya ang nagsuko sa mga otoridad ng security guard na inakusang pumatay sa isang babae at nagsilid sa bangkay ng biktima sa storage box. Sinundo siya ng Kabuyaw Police sa Barangay Poblacion B sa Rosario, Batangas pasado hating gabi. Saglit naming nakapanayam ang sospek. Tumuko lang sir ako, nagtiwala sir sa mga pulis para sir malinis ang aking pangalan. Ayon sa tatay ng sospek, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang anak at ang biktima. Nakita raw kasi sa social media ng kanyang anak na may kasamang ibang lalaki ang kanyang kinakasama. Hapon ng January 1 nang umuwi umanong lasing sa kanilang tinutuluyan ng kanyang anak at sinalubong siya ng biktima. Ang mga basag na bote na unang nakita ng Soko galing raw sa biktima at hindi sa sospek. Nagbasag ng bote at sinasaksak siya. Yung pag-iwas niya parang naitulak niya. Pagbagsak daw, inaano niya. Tinipin niya, hindi daw gumagalaw. Dito na raw nataranta ang sospek at isinilid sa isang storage box ang bangkay ng biktima. Natagpuan ang bangkay sa isang tulay sa Basud, Camarines Norte noong ikalawa ng Enero. Sa backtracking ng mga pulis, na-trace kung sino ang sospek sa tulong ng barcode ng tape na binili niya at naiwan sa storage box. Na-videohan pa ng isinakay sa bus sa terminal sa Calamba City ang storage box. Base sa autopsy report na hawak ng pulisya, asphyxia o naubusan ng oxygen sa katawan ng biktima. Ibig sabihin, posible umanong nasakal din siya ng sospek. Pero iba ang paniniwala ng tatay ng sospek. Maaari pong self-defense na niniwala po. Hindi ko maiisip na gawin kasi napakabait niya ng bata ngayon. Kahit niya pang nalagyan lang ng masugatan na ngayon, nag-iiyak pa yun. Takot niya sa dugo. Kaya nung mangyari, hindi ako makapaniwala. Mula sa Batangas, ibinyahe at ibinalik sa Kabuyaw, Laguna ang sospek na sasampahan ng reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto ang inyong saksi. Sa gitna po ng pangamba sa super flu na kumakalat sa ilang bansa gaya ng United Kingdom, tiniyak ng Department of Health na hindi dapat mabahala ang mga nasa Pilipinas. Gayunman, may payo ang DOH sa mga may sakit tulad ng trangkaso. Saksi si Tina Panginiban Perez. Sa Amerika, kung saan halos 15% ang itinamin ng may influenza nitong kalagitnaan ng Disyembre, may mga nasawi na sa sakit. Kabilang ang isang 16 anyos na namatay 5 araw matapos makitaan ng sintomas ng trangkaso. Sa United Kingdom naman, kung saan tumaas ng 55% ang mga naospital dahil sa super flu nitong kalagitnaan ng Disyembre, ineengganyo namang mag-face mask ang mga nasa public transport at mga ospital. Dominant strain na H3N2 subclade K ang natukoy na super flu na ayon sa mga eksperto ay mas delikado dahil bago umano sa immune system. Pero ang mga nasa Pilipinas, tiniyak ng Department of Health o DOH na hindi dapat mabahala. Kinumpirma ng DOH na may naitalang mga kaso ng super flu sa bansa pero noong nakaraang taon pa at lahat gumaling na. And we've actually detected about July-August about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Ang nabanggit na uri ng super flu, kayang labanan ng kasalukuyang bakuna laban dito. Yung pong tinatawag na AH3N2 J241 lineage, yung mas madaling sabihin na subclade K. Kasi yung mga bakuna against the flu for 2025 ay tumatalab sa subclade K. Sa ngayon po, wala po tayong mga kaso ng subclade K. At hindi rin anya lumalala ang epekto ng trangkasong yan kung pagbabatayan ang World Health Organization Risk Assessment. Hindi po lampas or tumataas mula dun sa karaniwang ating trangkaso yung subclade K. Pareho lang po siya, wala po tayong dapat ikabahala. At sa ngayon, walang bagong kasong naitatala. Pero paalala ng DOH, kung masama ang pakiramdam, magpahinga na lang sa bahay. At takpan ng ilong at bibig kung babahing at uubo. Flu is a self-limiting illness unless meron kang medical condition, may cancer ka, may elderly. If you're sick, stay at home. If you're infected, you have upper respiratory infection, you should cover your face with a face mask. And then, better stay at home. Inirerekomenda rin ng DOH sa mga babiyahe sa mga malalamig na bansa na magpabakuna ng angkop sa mga bansang yon. Although yung super flu, yun yung sinasabi nila, it is able to avoid the flu vaccine.
So kaya nga mas maraming serious conditions in North America and the UK where there is winter. So matindi, malamig na malamig kasi doon ngayon. So mas matindi yung flu cases nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Muling sumadsad sa pinakamababang level ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa mahigit 59 pesos and 35 centavos kada dolyar. Bago po ito, nagtala ng record low noong December 9, 2025 kung kailan nagsara ang palitan sa 59 pesos and 22 centavos. Pinabulaanan ni Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson ang mga alegasyon ni Senator Amy Marcos na pinagbawalan umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga flood control project. Saksi si Mab Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanumalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Kaya tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, bilang respeto sa lahat ng senador ng 20th Congress at staff ng komite, hindi na niya papatulan ang mga pahayag ni Senadora Marcos na hindi raw patas, hindi totoo at wala raw basihang akusasyon. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, imposible ito at walang nagbabawal ng kahit ano sa kahit sino. Imbento raw ang paratang na ito. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing. Suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 national budget para sa pamumulitika.
may nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Magiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung barm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bagong Jillian Ward at David Licauco ang masisilayan sa bagong Kapuso action drama series na Never Say Die. Si Jillian ilang buwang sumabak sa martial arts training para sa kanyang pagganap bilang martial artist. Sumabak din sa pagsasanay si David na gaganap bilang vlogger. Pareho silang napasabak sa mga aksyong eksena. Pero kahit daw matitindi ang mga eksena, ang sabi ni David, magaan at masaya ang kanilang set. Mapapanood na ang Never Say Die ngayong Pebrero sa GMA Prime. At makakasama nila sa serye si Rahil Birria at iba pang kapuso artist. Noong 2024 po, na-try ko na pong mag-firing. I'm happy na nagagamit ko din po siya sa pagiging artista ko. Nakapag 2 martial arts class naman po ko, tapos 1 pong taekwondo class. So, natutunan ko po yung basics, paano yung form, paano talagang sumipa na may power, kung ano yung tamang tindig. It takes a while for me to, warm up around people, di ba? Pero with si Jillian, Rahil, Jisoo, Richard Yap, and everyone else, talagang I feel na it's very light lang. Alam mo yun, na hindi ko kailangan na I don't have to think too much, right? So, yeah. So, nag-enjoy lang kami. Feeling ka, hindi ko pinag-uusapan namin. Yung character ko naman, hindi siya ganun ka-action na action kumpara kanila Joey, Jillian, or si Andrew, which is David. Ginawa nila ako medyo lampa. So unang scene, spoiler, merong binalibag ako ni Jillian. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.